Is this true? Na itong usapan ninyo, Speaker Martin Romualdez, doon sa picture na lumabas, na ang naglabas mismo si Teddy Casino at pinapatik down sa kanya sapagkat ito sa confirmatory evidence. Madedetate ka na. Birahin nyo at turugin nyo si Sara Duterte at ang kanyang tatay. Wag lang ang Presidente Bongbong Marcos Jr. We will give you the all-out support that you need. Ang hiningi po talaga ng CPP, NPA, NDF kay Speaker Martin Romualdez ay tanggalan ng platform ang Laban Kasamang Bayan sapagkat nasasaktan po sila dito. Hindi po kami natitinag sa harassment cases nila kay Ma'am Lorin, tambak-tambak na isang tonelada. Sa akin kalahating tonelada, pa sa kanya isang tonelada. Hindi kami tumitigil. Si Pastor mas lalong lumakas at sabi nga ni PMA Class Baron of 83, Dado Enrique, napakatapang po ni Pastor para harapin ang lahat ng itong paninira at pagwasak sa kanya to lead a crusade for advocacy of good governance, nation building in anti-communism and anti-communist terrorism. At hindi namin siya iiwan. At hindi namin siya iiwan, sila ni Pangulong Duterte. Kung Pilipinas yun. Pastor. Ito po ang hiningi. Hiningi po ang ulo ng Laban Kasamang Bayan. Hiningi po ang ulo ng Gikan sa Masa. At ngayon, hindi lang po yan ang hiningi. Ang usap-usapan, you deny this Speaker Martin Romualdez. Birahin nyo at turugin nyo si Sara Duterte at ang kanyang tatay. Wag lang ang Presidente Bongbong Marcos Jr. We will give you the all-out support that you need. Is this true? Na itong usapan ninyo, Speaker Martin Romualdez, doon sa picture na lumabas, na ang naglabas mismo si Teddy Casino at pinapatik down sa kanya sapagkat ito sa confirmatory evidence. Madedetate ka na naman. Walang tanong ako ulit. Akala nyo, itatanong namin. Online edition ito. Sa TV. Kahit sa TV kami, bumalik kami, magtatanong pa rin kami. Because Speaker Martin Romualdez, you are public officials. If you don't want to be criticized, if you don't want to be subjected to public scrutiny, you resign as a public official. Go out of government. Nobody will comment about it. You know what? Eric, I want to say something. I like it when you talk like that. You know why? Kasi nung nasa piitan, nung na-detain kami, doon ko naramdaman, ganito pala yung nawala yung mga karapatan mo. Ganito pala yung pakiramdam na ito. At doon ko nakita kung napaka-precious ng kalayaan. So tayo dito, magsalita tayo ng malaya. Pilipinas ito. Duyan ito na magigiting. Maraming nagpakamatay. Maraming namatay para tayo ay maging malaya. Titiklop tayo dahil nasa CPP, NPA, NDF. O yung mga governor, mga nasa gobyerno na mga ambisyoso na pinapatahimik tayo. Talaga? Ang nakakalungkot nito, Ma'am Lorraine, is Inabador Franco. I never saw in my experience, not even the time of Rodrigo Duterte, when he was president, na binigyan niya ng pagkakataon sincerely and seriously na maging cabinet secretaries ang mga operatibang aktibo ng Communist Party, Rafael Mariano, Judy Tagawalo, Lisa Masa, and scores of USEC and ASECs sa iba't ibang departamento ng Agrarian Reform, DSWD, NAPSI. Never silang namayagpag dahil sweldo sila at binabantayan sila ni former President Duterte. Kung ikukumpara ngayon na ang presidente ay si Bongbong Marcos Jr., hindi ko po nakita ang ganitong pamamayagpag ng pag-abuso sa legal processes. Pag-abuso sa poder sa Kongreso. Garapalan, pag-abuso sa pundo. At pag-abuso sa plataforma na para bagang ang nangyari nung panahon ni Rodrigo Duterte na sila po ay nasuppress at unti-unting bumagsak ay nabigyan ng pagkakataon na sa mambulat na parang mga wild attack dogs na umaatake ngayon sa mamamayan. Pero ang inuuna nila yung nagsasalita at naninindigan, which is the CPP, NPA, NDF na number one enemy, itong SMNI. Kaya kami po ay nananawagan sa mga taong bayan at itong binabanggit ni Brother Franco. When we call on the people to defend democracy, to stand for our fundamental inviolable rights, to free speech and freedom of expression, and to join and stand with the government to fight to the end and defeat completely the CPP, NPA, NDM, hindi po yan destabilization.
Yan po ang tamang gawin. Brother Franco, Miss Ina, mga kababayan, I will read again ang statement ng CPP, NPA, NDF, December 26, kung saan tuwang-tuwa sila sa nangyayari sa atin. Sana mapakinggan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mapakinggan din ito ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasabwat sa Kongreso. Again, ito po ang statement na ito, pinapalakpakan ito, sinasaladuhan ito ni Teddy Casino, nila Carol Arroyo, nila Raul Manuel, Arlene Rosas at Franz Castro sapagkat sila po ang urban operative components ng CPP. Ito po nakasaad sa kanilang statement, portion lang ito. Ang mapait na sigalot sa pagitan ng mga pangkating Marcos at Duterte ay palapit ng palapit sa marahas na konfrontasyon. Tuwang-tuwa sila. Brother Franco na magkukumprontahan ng Duterte at Marcos at mga kalyado nila. Hayagang pinupuna ng mga Duterte si Marcos. Oh, kita mo, Brother Franco, tuwang-tuwa sila na may sigalot at may pagpupunahan sa planong buhayin muli ang usapang pangkapayapaan. Which is, kaninong interes itong usapang pangkapayapaan ito? Sa CPP, NPA, NDF ito. At hundreds of retired officers are questioning the wisdom of the President's order to talk to the CPP again without clear terms of reference for them to give up arms and terrorism and to dismantle and disband the NPA. Walang malinaw na ganung pag-uusap, pinuksan sila at parang walang nangyari. Ito yung sinasabi ng CPP sa statement niya na dinidipinsahan nila ang usapang pagkapayapaan sa National Democratic Front at CPP. Ang ilang bagong retirong generals ng military na tapat kay Duterte ay umiikot sa mga opisyal ng militar na aktibo, mga negosyante at upang mangupat, manulsul ng kudita. Intrigero. Para ibagsak si Marcos at magtatag ng civilian military junta. May alam ang Chief of Staff, subalit na natiling tahimik siya. General Bronner, inaakusahan po kayo ng Central Committee ng Communist Party that you know about this. Is this true, General Bronner? That you believe that the kudita and military junta is being hatched and prepared by Rodrigo Duterte? Did you brief the President about this? General Bronner, is President Marcos convinced na magkukudita dahil gusto lamang ni Duterte manumbalik sa poder? Is that so? At dahil may issue ng kapayapaan, which is a valid public interest issue na dapat talakayin, kaya nyo kami binubusalan sa SMNI? At ito ay lumabas ngayon sa Statement of Declaration ng Communist Party of the Philippines na para may pag-uusap at the back